Ate Luis, pauwi ka na? Oo, ikaw. Halika, sabay ka na. Tama na! Ano bang ginawa ko sa inyo? Tama na, please! Nasasaktan na ako eh! Saan galing yun? Ate, halika na. Huwag na tayong makialam dyan. Baka napagtitripan na naman ng mga bullies dito sa school si Cleo. Kawawa naman. Halika, tulungan natin. Ate, baka madamay tayo. Hindi yan, halika na. Pinuntahan ng dalawa ang pinanggalingan ng iyak at natagpuan nila ang mga ito sa likod ng school building. Naabutan ni Luis ang dalawang babaeng bully na binabato ng asin si Cleo habang sinasakal ito ng isa pang estudyanteng lalaki ng sinturon at nakatayo sa kanyang likod. Ang isa pang lalaking estudyante, nasa loob ng palda ni Cleo ang kamay. Hoy! Ano yan, ha? Tigilan niyo yan! Hindi niyo ba alam na pwede kayong makulong sa ginagawa niyo? Kapag hindi niyo tinigilan si Cleo, sa akin kayo mananagot. Dahil sa presinto ako diretsong magsusumbong at hindi sa principal. Tara na ate, magtatanda na yan. Nang umalis ang dalawa ay sinabay na nila si Cleo. Pinagtulungan nilang alisin ang asin sa buhok at damit nito. Samantala nakaramdam ng awa si Luis kay Cleo. Magkasing edad lang sila, pero parang napaka-fragile tingnan nito. Mapayat, humpak ang mga pisngi, at hanggang tenga ang buhok na may bangs. Puro tigyawat at nakasuot ng malaking salamin. Pagpasensyahan mo ng mga yon. Ang mga gaya nila, kulang sa aruga. Mga duwag. Dahil ang kaya lang nila yung mga alam nilang mahihina. Salamat, Luis. Kilala mo pala ako. Oo naman. Sino bang hindi nakakilala sa'yo dito sa school? Halos lahat ng boys dito may crush sa'yo. Yung babae naman, hinahangaan ka. Ang ganda-ganda mo kasi. Matalino at mabait pa. Kaya pati mga bullies, takot sa'yo at hindi ka kayang saktan. Naku, salamat. Kung ganon, sige ha, andito na kami. Ingat kapag uwi mo. Kapag ginulo ka nila ulit, sabihin mo sa akin. Salamat. Nang maglakad palayo ang dalawa, maya-maya bigla akong dumating, dala ang minamaneho kong kotse. Huminto ako sa tapat nito at bumaba ng sasakyan. Tumalo ng puso ko nang makita ang saya at kinang sa mga mata ni Luis pagkakita sa akin. Hi, love. Love, anong ginagawa mo dito? Akala ko may pasok ka ngayon. Wala yung proof namin sa last subject eh. Kaya naisip ko daanan na kita dito. Tara, sakay na. Date tayo. Sa sobrang tuwa ni Luis ay halos tumalo nito palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hindi nahihiya na hinalikan niya ako sa labi, saka muling yumakap sa akin. Pagkatapos ay kinuha ko ang mga gamit niya at nilagay sa likod ng kotse. Neil, mauna ka nang umuwi. Sabihin mo kay Mami na may pupuntahan lang kami ni Luis. Sige kuya. Ay, pakisabi din pala kay na Mami in case hanapin nila ako sa'yo. Okay ate. At gaya ng sinabi ko, natuloy nga kami sa aming date. Pasado 7:00 na ng gabi nang makalabas kami sa sinehan. Papunta na sana kami sa restaurant na kakainan namin nang makatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ko. Nanginginig ang boses, umiiyak at takot na takot. Kuya! Oh, Neil, bakit ganyan ang boses mo? May nangyari ba? Kuya, umuwi na kayo. Kailangan na umuwi ni Ate Luis. Sila Tita Madel, kuya, wala na sila. Pinatay ang buong pamilya ni ate. Ano? Love, bakit?
May nangyari sa inyo. Dahil doon ay agad kaming tumakbo pabalik sa kotse at mabilis na umuwi. Puno ng kaba, tensyon, takot at luha ang naghari sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho ako pa uwi. Nang makarating kami sa bahay nila Luis, naabutan namin ang mga kapitbahay. Naroon din ang mga pulis, maging ang pamilya namin. Anong nangyari sa pamilya ko? Tita Guada? Neil, anong nangyari? Wala na sila, Iha. Pinatay sila. Ay, hindi! Hindi totoo yan! Mami! Dad! No! Mag-iingat kayo. Dahil hindi tao ang pumatay sa kanila kung hindi aswang. Wakwak ang tiyan. Walang laman loob at puso. Inubos ang dugo. Ganyan kagrabe ang sinapit ng buong pamilya ni Luis nang matagpuan ng mga kapitbahay namin. Halos magbe-24 oras na ang nakalipas mula nang patayin ang mga ito ayon sa mga pulis. Nang mangyari ang malagim na trahedyang iyon, nagkataon naman na wala si Luis ng gabing yon sa bahay nila at natulog sa bahay ng kanyang lolo. Mula doon ay dumiretso na ito sa school. Isang magandang araw sa iyo, Madam Venus. Gayon din sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang ako sa pangalang Drew. Isang potter o gumagawa ng mga palayok at ibang ceramics gaya ng dinnerwares, vases, at kung ano-ano pa. Magkababata kami ni Luis at noon pa man ay siya na ang babaeng pinapangarap ko. 2 taon ang tanda ko sa kanya. Kaya naman nang tumuntong siya ng 18 ay agad akong nagpaalam sa kanyang mga magulang na ligawan nito. Hindi naman ako pinagtagal ni Luis sa paghihintay at sinagot niya rin ako. Mula noon hanggang sa mangyari ang malagim na trahedya sa kanyang pamilya ay hindi namin iniwan ang isa't isa. Lumipas ang panahon. Pagpipinta at pag-travel ang naging coping mechanism ni Luis sa paglipas ng panahon. Habang ako naman ang nag-handle ng family business namin na isang pottery. Madalas sinasamahan ko siya, ngunit may pagkakataon na hinahayaan ko siyang umalis mag-isa. Isang beses na umuwi siya mula sa bakasyon, doon sinubukan ang tibay ng tiwala at pagmamahal namin sa isa't isa. Dahil noong inatake kami ng aswang, nalagay ang buhay namin sa peligro at nagbalik ang takot. Hindi lang sa amin, kung hindi sa buong bayan. Sandali lang po. Suot pa ang apron habang may clay pa ang mga kamay ko, agad akong tumayo mula sa harap ng potter's wheel at nagmadaling lumabas sa shop. Natigilan ako nang makita ang isang babaeng nakatayo doon, ngunit nakatalikod mula sa akin. Mahaba at alon-alon ang buhok. Sexy. Nakasuot ng printed dress na sleeveless at hanggang hita ang haba. Good morning, ma'am. Ano pong gusto ninyong bilhin? Ikaw? Bo? Hi, love. I'm back. Love? Love? Love! I missed you! Tumakbo palapit sa akin si Luis at agad ko siyang kinarga at hindi alintana ang clay sa kamay ko. Pagkatapos ay tinuldukan namin ang pangungulila sa isa't isa sa pamamagitan ng masuyong halik sa labi. Matapos yun ay mahigpit na yumakap sa akin si Luis. 3 linggo din kaming hindi nagkita. Nagpunta kasi ito sa Europe. Pinuntahan ng magaganda at sikat na tanawin doon at nagpinta. I missed you too, love. Huwag ka na ulit umalis ng ganun katagal. Parang ako mamamatay sa lungkot eh. Hindi na ulit, love. Miss na miss din kita eh. Kahit na lagi tayong magka-chat o video call, iba pa rin talaga kapag kasama kita. Nalagyan na kita ng clay. I'm sorry, nasira akong forma mo. I don't care, love.
Pwede mo naman alisin yan mamaya kapag naligo tayo. Magandang idea yan. Magsarado na kaya ako ng shop. Oh, wow, sayang ang benta. Sabay kaming napalingon nang makita at marinig namin ang tunog ng wind chime na nakasabit sa may pinto. Natawa kami ni Luis nang pumasok ang isang babae na pamilyar sa aming dalawa. Hindi namin kaibigan pero taga roon din sa aming bayan. Dahil doon, kaya napilitan akong ibaba siya. Sorry. Yes, ma'am? Ano pong sa inyo? Hi, Luis. Kilala mo ako? Ako to. Si Cleo. Oh my gosh! Cleo! Wow! Ang ganda-ganda mo na ngayon ah. 3 weeks lang akong nawala pero bakit parang ngayon lang kita nakita ulit? Love, nandito lang naman palagi si Cleo sa bayan natin. Masyado lang talaga tayong busy sa trabaho. Lalo at panay ang alis natin. Lalo na ikaw. Kaya hindi mo siya nakikita. Ang ganda-ganda mo naman. Kumusta ka na? Okay lang. Nakita kasi kita kaya pumasok ako dito. Nag-hi lang talaga ako. Sorry sa abala. No, that's okay. May bibilhin ka ba? Wala. Sige, una na ako. Bye, Cleo. Nang makalabas si Cleo ay agad kong nilock ang pinto ng shop at sinabit ang close signage sa kabinabaang mga blinds. Pagkatapos ay piliw akong ngumiti kay Luis at muli itong niyakap. Bakit ka nagsarado? Paano kung may customer pa? Bubuksan ko rin naman ulit mamaya eh. Sa ngayon, gusto ko na sa'yo lang ang oras ko. Tara, doon tayo sa loob ng kwarto. Babawi muna ako sa 3 linggo na wala ka. Araw ng linggo, sinama ako ni Luis na makipagkita sa best friend niya na si Tinay na isa ring kaibigan ng pamilya namin. Kababalik lang rin ito mula sa bakasyon sa Maynila ng 1 linggo. Nang magkita ang dalawa ay para bang ilang taon na hindi nakita. Bakla ka ng taon! Kumusta ka na? Ang ganda-ganda mo lalo! Ate Tinay naman eh. Ang lakas ng boses mo, nakakahiya. Ay, ano bang nakakahiya? Totoo naman. Tingnan mo sarili mo. Ang ganda ng kulay ng buhok mo. Bagay na bagay sa'yo yung highlights mo. Lalo kang pumuti. Kaya ngalala ko na in love eh. Oh, sino ka dyan? May jowang patay na patay pa rin sa'yo hanggang ngayon. Buti nga ate, napaka-loyal nito sa akin. Dahil ikaw ang babaeng pinangarap niyan, mga bata pa lang kayo. Gayuma lang siguro ang pwedeng maging dahilan para tumingin sa ibang babae yan eh. Walang sino mang babaeng makakahigit kay Luis sa paningin ko. Nako, sigurado na naman akong may gagayahin na naman ang stalker mo. Nagtaka kaming dalawa ni Luis sa sinabi ni Tinay. Nagkatinginan kami at pareho naming hindi maintindihan ang tinutukoy niyang stalker. Hindi naman ako umaalis masyado sa bayan namin, kaya sigurado akong walang stalker si Luis. Stalker? May stalker si Luis? Kalma, okay? Hindi naman siya stalker. As in, stalker talaga. Yun lang ang tinawag sa kanya ng mga kaibigan natin dito. Kasi nga, napapansin namin masyado na siyang obsessed kay Luis. Sino? Aba sino pa? Si Cleo. Si Cleo? Sigurado ba kayo? As clear as day, girl. Actually, parang hindi lang sa'yo, Luis. Pati kay Drew. Sa inyo yata obsessed ang babaeng yun eh. Basta ang weird. Hindi mo ba napapansin? Sa tuwing nandito ka, palaging nakasunod yun sa'yo. Tapos bumilang ka lang ng ilang araw, makikita mo siya na gaya niya na ang hairstyle at damit mo. At hindi lang yan ah. Hindi mo ba napapansin yan, Drew? Kapag wala dito sa atin si Luis, palaging nandun yan sa tapat ng shop mo at nag-aabang sa'yo.
Hindi hindi ko napapansin. Ako rin ate. Baka naman nagkakataon lang. Hindi rin. Nagkataon ba yung halos lahat ng damit na suot mo kinabukasan, meron na rin siya? Kung totoo man yun, ang weird naman nun. True. Kaya ikaw, huwag kang masyadong didikit doon at mag-iingat ka. Alam kong mabait ka, lalo na kay Cleo. Pero layuan mo yon. May usap-usapan dito na isang mangkukulam yun. Kayo talaga. Noon tinutokso niyong aswa, ngayon naman mangkukulam. Abay, totoo naman. May nakasilip ng isang classmate natin dati sa bahay niya, dun sa loob ng gubat. Ang weird daw eh. Ang lansa daw ng amoy sa loob. Ang baho, amoy nabubulok na bangkay. Tapos may mga kandila na iba't ibang kulay at kung ano-anong manika. Yung kaya ng ginagamit sa kulam. Tapos may mga kahoy o kung ano-anong langis. Ate Tinay, maganda si Cleo. Nakita mo naman ang mukha. Parang Diyosa sa ganda ngayon kumpara mo sa dati. Oo nga. Maganda nga, pero mas maganda at mas Diyosa kang di hamak doon. Alam mo, malakas talagang pakiramdam ko na malaki ang inggit sa'yo ng babaeng yun. Naku, tama na nga yan. Ubusin na natin tong pagkain. Sa bagay. At saka gumagabi na rin. Mag-iingat kayo sa paglabas nyo ha. Alam mo na, dito sa atin, may biglang atake ang aswang. Nakakotse naman kami. Mabuti na. Ay, speaking of the devil, tingnan mo kung sinong nasa labas. Nang tumingin kami sa direksyon na tinuro ni Ate Tinay, nagkatinginan kami ni Luis. Tama si Ate Tinay. Dahil naroon sa labas si Cleo, nakatingin sa amin. Ang forma at style ng pananamit nito ay parang si Luis at maging hairstyle niya ginaya nito. Nakita ko na nagsalubong ang kilay ni Luis kaya umakbay ako at binigyan ko siya ng ngiti sabay halik sa noo nito. Huwag mo nang pansinin yan. Kahit anong gaya niya sa damit mo o ayos ng buhok, kahit kailan, hindi siya magiging ikaw. Ikaw pa rin ang pinakamaganda, pinakamabait, pinakamasungit, at pinaka-the best girlfriend para sa akin. Thank you, love. Isang hapon, malapit na akong magsarado nang may maalala akong bilhin sa isang coffee shop na paboritong cake ni Luis na nasa gilid lang ng shop ko. Papasok pa lang ako nang mapangiti at makita ang pamilyar na figura ng babae na nasa loob ng shop. Nakatalikod dito mula sa pinto at nakatingin sa nakasabit na painting. Agad akong pumasok at excited na lumapit dito. Love? Anong Hindi ko na ituloy ang plano kong pagyakap dito at agad akong humakbang palayo sa babaeng nasa harapan ko. Nakumpirma ko ang hinala ko matapos kong maamoy ang kakaibang pabango nito. Hindi yun ang amoy ni Luis. Ma'am, may gusto po ba kayong bilhin? Hi, Drew. Sorry. Akala mo ba si Luis? Actually, hindi. Mabilis kong nahalata na hindi ikaw ang girlfriend ko. Dahil mula noon hanggang ngayon, ay iisa lang ang pabango na gamit niya. Ganun ba? Bagay ba sa akin ang damit ko at bagong ayos ng buhok ko? Mas bagay sa'yo kapag nagsuot ka ng sarili mong style ng damit. Yung ikaw, yung lalabas ang totoong ikaw, hindi yung nanggagaya ka. Aha? Ay, hindi ko naman ginagaya si Luis eh. Idol ko siya. Matagal ko na siya hinahangaan. Kung wala kang bibilhin, pwede ka nang lumabas. Kasi magsasarado na ako ng shop. Hi, love. Love, nabili mo na ba yung cake na gusto ko? Oh, nandito na. Yay! Thank you! Magluluto na ako ng dinner para pagdating mo dito, kakain na lang tayo. Magsasarado na ako ng shop. Pauwi na rin ako. Tutulungan na kita dyan. Sige, bye. I love you. Sige, Drew. Aalis na ako. Nang makauwi ay sinalubong ako ng mabangong amoy na mula sa kusina.
Napangiti na lang ako nang makita ang mga nakakalat na magagandang paintings na ginawa ni Luis. Mula sa sala ay dumiretso ako sa kusina. Love? May mga buyers sa agad itong paintings mo? Yes, mostly. Yung iba may mga potential buyers na rin. Nasa refrigerator na yung cake mo. Thank you, love. Nga pala, Mm. hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Ha? Ano yun? Dumating doon si Cleo. Oh? Ang suot niya, gaya ng suot mo nung isang araw. Tapos pareho pati hairstyle mo. Muntik ko na nga akalain na ikaw eh. Yayakapin ko sana, buti na amoy ko pabango niya. Hindi na maganda to, love. Bigla akong natakot. Paano kung isang beses mapagkamalan mo na ako siya? Imposible. Yun nga lang kanina eh. Kung hindi mo naamoy ang pabango niya, hindi mo siya makikilala. Paano kung pati yun gayahin niya? Paano naman niya malalaman? Ewan ko. Walang imposible sa mga gaya-gaya. Ang akala ko pa naman okay siya. Bigla tuloy akong nainis. Huwag mo nang pansinin yun. Trust me, love. Makikilala at makikilala pa rin kita. Kahit ilang beses niyang gayahin ang buhok at pananamit mo. Nga pala, next Saturday, pili tayo ng suit mo. Naalala mo yung reunion namin? Formal kasi yung concept ng party, kaya kailangan medyo nakabihis talaga. Sure. Kaso, baka gayahin na naman ni Cleo yung damit mo. O nga no? Ayaan mo, gagawin ko ng paraan. Magpapatulong tayo kay Ate Tinay. Isang gabi habang nasa kalagitnaan kami ng pagtulog, naalimpungatan ako nang marinig ang paulit-ulit na hampas ng bintana. Nang lumingon ako ay saka ko palang nakita na bukas iyon at humahampas dahil sa lakas ng hangin sa labas. Habang si Luis naman ay himbing pa rin na natutulog sa tabi ko, napilitan akong bumangon para isarado ang bintana. Pero nang hilahin ko na yun, natigilan ako dahil di kalayuan sa harap ng bahay namin ay nakatayo ang isang babae. Dahil medyo madilim sa kanyang kinatatayuan, hindi ko makita ang mukha nito. Nakaramdam ako ng takot nang may marinig akong nakakapangilabot na bulong na tila nagdadasal. Agad kong sinarado ang bintana, saka siniguro na nakalak iyon at sinarado ulit ang kurtina. Sino yan? Love, saan ka galing? Sinarado ko lang yung bintana. Nabuksan ng malakas na hangin eh. Naririnig mo ba yun? Ang alin? Ayun o, yung parang may umaangil na mabangis na hayop. Saan galing yun? Kumunot ang noo ko nang marinig ang sinasabi ni Luis. Lumingon ako sa paligid at muling bumangon, gayon din siya. Binuksan ko ang pinto pero wala namang ibang tao doon sa labas ng kwarto, kahit nasa ibaba. Pabalik na ulit ako sa kama nang bigla akong huminto pagdaan sa tapat ng bintana na kasasarado ko lang. Lalong nagsalubong ang mga kilay ko nang marinig ko na doon nagmumula ang pag-angil. Kaya naman binuksan ko ang kurtina at agad akong napaatras sa gulat nang bumungad sa akin ang isang nakakatakot na mukha ng aswang. Tumalon mula sa kama si Luis at hinila ako palayo sa bintana. Mahigpit ko siyang niyakap habang nanginginig ito sa takot. Nakasampa sa sanga ng puno na nasa harap ng bintana ng silid namin ang aswang. Wala itong saplot at ang katawan nito ay kulay ng abo na parang nabibitak na simento. Ang buhok nito ay hanggang balikat ngunit tila nalalagas. Matulis at pataas ang dalawang tenga. Ang bibig nito ay may matatalas at mahabang mga pangil, maging ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na kulay dilaw. Umawak ito sa bintana at kinalampag na parang pilit na binubuksan iyon.
natin! Baka kung makapasok siya dito! Alam ko na, yung tinuro ni Lolo Seth. Halika! Bumaba tayo! Bigla kaming napaatras ng pagdating namin sa kusina ay naroon na agad sa bintana ang aswang. Galit na galit nitong kinalampag muli ang bintana. Malakas! Pilit na binabasag iyon upang tuluyan itong makapasok. Dali kong kinuha ang asin. Sakto namang nabasag nito ang salamin sa bintana namin. Bigla kong sinabuyan ng asin ang aswang. Malakas itong umangil ng tila masaktan matapos tamaan ng asin. Habang si Luis naman ay mabilis na tumakbo. At pagbalik ay may dala na itong isang mahabang samurai. Pagkatapos ay tinusok ang aswang sa tagiliran ng tiyan. Nang lumingon ako ay umaagos na ang luha mula sa mga mata ni Luis at nanginginig na siya sa galit. Luis! Ikaw bang pumatay sa pamilya ko? Dahil kung ikaw, papatayin din kita! Mabilis tumakbo paalis ang aswang habang nabitiwan agad ni Luis ang hawak na samurai. Kaya agad ko siyang nasalo nang muntik itong matumba matapos tila manghina. Alam ko sa mga sandaling iyon ay muli niyang naalala ang malagim na sinapit ng kanyang pamilya sa kamay ng aswang. Sinubukan kong sumilip sa bintana at hinanap kung saang direksyon pumunta ang aswang. Sa halip ay isang itim na ibon ang nakita kong lumipad mula sa daan na tinahak ng aswang. Tama na! Umalis na siya! Wala na siya! Kinabukasan umuwi kami sa bahay para doon mananghalian. Naikwento namin sa mami ko ang nangyari at gaya namin ay labis itong nabahala matapos malaman ang muling paglitaw ng aswang. Agad nitong pinatawag si Lolo Seth, ang kilalang albularyo na malawak ang karunungan tungkol sa mga aswang. Muli na naman pala siyang nagbalik para maghasik ng lagim. Lolo, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ang aswang na yun bang pumatay sa pamilya ko? Minsan ko lang siya ang nakarap. At hindi na naulit pa. Kaya hindi ako sigurado kung siya ba. Manong Seth, ano ho kayang mainam na gawin? Baka bumalik ulit ang aswang na yon. Eto ang kamagyan. At dikdikin mo yung mabuti pagkatapos ay ihalo mo dito sa insenso. Siguraduhin ninyong sindihan ito pagsapit ng alas 6 ng gabi at maglagay kayo sa 4 na sulok ng bahay sa labas. Sa ganyang paraan ay hindi kayo magagawang lapitan ng aswang. Magsabit din kayo ng mga bawang at maglatag ng asin sa mga bintana at pinto. Parang siguradong hindi siya makakapasok o makakalapit man lang. Opo. Ang sabi mo ay nasugatan mo ang aswang kagabi. Ano ang ginamit mo? Yung samurai po ni Daddy na nakadisplay sa sala. Isa sa collection niya. Dapat ay gawa sa tansong bital ang gamitin ninyong sandata sa susunod. Dahil yon ang isa pang mapisang pamatay ng aswang. Dahil ang sugat na natamo niya kagabi ay madaling maghihilom. Kayang gamutin ng mga aswang ang sarili nila kung simpleng sandata lang ang gamit ninyo. Sino kaya ang aswang na yon? Bago siya biglang sumulpot doon sa bintana, ay yung babaeng nakita ko na nakatingin sa harap ng bahay. Mag-iingat kayong dalawa dahil may nararamdaman ako. Hindi lang aswang. May nagmamasid sa inyo, nagbabantay sa bawat kilos ninyo. Hindi ko sigurado kung anong dahilan niya, pero gumagamit ng itim na kapangyarihan ang isang ito. Ano pong gagawin namin? Mas makabubuti na dumito kayong dalawa. Mas marami kayo. Mas mapoprotektahan ninyo ang isa't isa. Isa pa ay mas malapit itong bahay ni Guada sa akin. Kung ano man ang mangyari ay madali ko kayong mapupuntahan. Sige po, Lolo. Salamat po. Maya-maya ay biglang natigilan si Lolo Seth. Tumingin sa paligid at nakiramdam. Mataas ang araw pero malamig ang hangin. Tumayo ang matanda at lumapit sa pinto. Maya-maya ay may kinuha ito sa bulsa. Mga pinagsama-samang sanga ng kahoy na nakatali sa isang kasing kapal ng nylon string na may medalyon ng isang mata sa gitna.
Napatayo kami nang mapansin na tumahimik ito at umusal ng dasal na Latin. Maya-maya ay pinalo niya ng tig-3 beses ang magkabilang hamba ng pinto. Lumayas ka dito kung ayaw mong patayin kita ngayon din! Napayakap si Luis sa akin dahil sa takot matapos marinig ang tila malayo at umaalingaw na sigaw ng babae. Maya-maya ay bumalik sa amin si Lolo Seth at tumingin. Umiiling-iling at sunod-sunod na pumapalatak habang hinihimas ang baba. May umaaligid sa inyo. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan. Kaya magdubli ingat kayong dalawa. Drew, Luis. Opo. Matapos kausapin si Lolo Seth, kasama ang mami ko at ang kapatid na si Neil, umuwi kami sa bahay ni Luis para tulungan sa mga gamit at damit namin. Habang inaayos naming dalawa ang mga gamit sa luggage, lumapit sa akin si Luis at sinuot ang isang white gold na kwintas na may krus na pendant. Oh, kailan mo binili ito? Hindi ko binili yan. Kay Daddy ang kwintas na yan. Eto namang suot ko kay Mami. Nung buhay pa sila, lagi nilang suot yan. Alam mo ba, nung gabing namatay sila, yun lang ang araw na hindi nila ito sinuot. Naniniwala si Mami na ilang beses silang iniligtas ng kwintas na to. Pero naniniwala ako na hindi lang ang kwintas na ito ang nagligtas sa kanila, kung hindi ang pananalig nila sa Diyos. Love, wag na wag mong huhubarin ang kwintas na yan ha. At ito, ang Biblia, ang Panginoon at ang salita niya ang magbibigay sa atin ng proteksyon laban sa aswang o sa mangkukulam na yon. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Sa kabila ng nangyari ng gabing iyon, hindi kami nagkulong sa bahay at nagtago. Pinagpatuloy namin ang buhay at kumilos na normal. Gumising sa umaga, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog. Hindi naman hinayaan na huminto ang pag-inog ng mundo dahil lang sa aswang o mangkukulam na gumugulo sa amin. Nang araw na iyon ay lumabas kami ni Luis para bumili ng aming makakain. Pabalik na kami sa shop nang makasalubong namin si Cleo. Nagkatinginan kami dahil pareho ng style ng damit ni Luis ang suot nito, pati ang buhok. Hi, Luis. Hi, Drew. Oh, Cleo, saan ang punta mo? Dyan lang. Mukhang pareho na naman kayo ng damit ni Luisa. Ha? Ay, oo nga no. Maganda ba? Bagay ba sa akin, Drew? Nagustuhan mo ba na pareho tayo, Luis? Sa halip na sumagot ay hindi na naitago ng mukha ni Luis ang nararamdaman na disgusto at inis dahil sa panggagaya na naman ni Cleo. Nakita ko ang pagpipigil ng galit niya, kaya naman ngumiti ako para kumalma siya at hinalikan sa noo. Tara na nga, love. Leo, pwede ba ako magtanong sa'yo? Sige, ano yun? Yung mga suot mo, saan mo nakukuha yan? Paano mo nalaman ang mga style ng damit niya? Ha? Sinasabi mo bang kinagaya ko si Luis? Hindi Mga damit ko talaga to. Hindi ko siya ginagaya. Hindi nga ba? Huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin, Drew. Please, huwag kang maniniwala sa kanila. Sorry, Luis. Idol lang talaga kasi kita eh. Gusto ko maging gaya mo. Gusto ko maging ikaw. Napaka-perfect mo kasi. Nasa iyo ng lahat. Cleo, na-appreciate ko na hinahangaan mo ko. Pero kahit kailan, hindi ka magiging ako. Hanapin mong totoong sarili mo. Yung ikaw. Yung sarili mong identity. At saka hindi ako perpekto. Dahil alam mo sa totoo lang, naiirita na akong makita ka na paulit-ulit akong ginagaya. Tama na yan, love. Halika na. Hinawakan ko ang kamay ni Luis at bumalik na kami sa shop. Pagdating doon ay sa kanya inilabas ang galit. Nahampas nito ang ibabaw ng counter at marahas na bumuntong hininga. Kaya agad ko siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit para kumalma ito. Tama na, wala na siya. Ang mabuti pa kumain na tayo tapos tatanggalin ko yung stress mo. Turuan kitang gumawa ng ceramic vase.
Love, alam mo naman na wala akong talent sa ganito. Pagpintahin mo na lang ako maghapon, wag mo lang akong pagawain nito. Naglagay ako ng clay sa ibabaw at sinimulan ko ang paghuhulma. Maya-maya ay pinahawak ko na kay Luis ang clay at hinayaan itong gawin ang gusto niyang disenyo. Isang simpleng vase ang nabuo nito habang nakaalalay lang ako sa kanya sa likod. Ganun na lang ang tuwa ni Luis nang makabuo ito ng isang ceramic piece kaya maalab ko siyang hinalikan sa labi. Wow, love! Tingnan mo na buo ko, oh! Sabi sa'yo kaya mo. Sa wakas nang dumating ang araw ng reunion nila ni Luis, halos lahat ay nakatodo bihis. Sinama ako nito bilang escort. Naroon din sa reunion si Ate Tinay dahil ang napangasawa nito ay kabatch ni Luis. Pagdating namin, natawa kami ng magpalakpakan ng mga kaibigan. Narito na pala ang queen bee ng batch na to. Anong queen bee ka dyan? Nakakaya naman. Girl, confirm. Tumawag sa akin yung kaibigan ko na pinila natin ang damit mo. Pumunta nga daw si Cleo doon at nagtanong kung anong damit na binili mo. Sinunod niya ang sinabi ko at itinuro yung naunang choice mo. Nasaan na ba siya? Nandiyan na. Yun ang suot niya. Hayaan mo siya. Ayokong masirang gabing to. Maya-maya nga lang at lumapit si Cleo sa amin. Natigilan kaming lahat at lumingon sa kanya. Nagtataka ako nang tumingin siya agad sa akin habang inaayos ang buhok at damit. Nang mapatingin siya sa katabi ko, biglang nawala ang ngiti ni Cleo nang makita ang damit ni Luis. Ang unang choice nito ay isang olive green na cocktail dress, pero nang makita ko ang black dress na suot ngayon ni Luis, pinapalitan ko ang una niyang napili at mas bumagay ang damit na yun. Kulay itim, sexy pero elegante. Mas tumingkad ang kaputian at kagandahan ni Luis. At si Cleo, ang suot ay ang olive green dress. Oh, hi Cleo. Bakit ganyan ka kung tumingin? Wala naman. Ang ganda-ganda mo kasi. Tsaka yung damit mo. Uy, nice dress din ah. Teka, yun yung dress na naunang pinili mo, di ba? Kaso pinapalitan ni Drew last minute. Buti na lang kasi mas bagay kay Luis yung suot niya ngayon. Oo nga. Gusto mo mag-join sa table namin? Naku, hindi na. Sige. Habang naglalakad palayo ay panayang lingon sa amin ni Cleo. Lumipas ang mga oras na nag-e-enjoy din ako sa reunion party ng batch ni Luis. Marami din naman akong kakilala doon dahil doon din ako sa school na yon gumraduate. Kain, sayaw, inom. Halos lahat ng tao nag-e-enjoy. Maliban lang yata kay Cleo dahil nakaupo lang ito mag-isa sa isang mesa doon sa sulok. Maya-maya ay tumayo ito at lumabas. Parang naaawa ko sa kanya, love. Oh, yan ka lang naman. Tapos maiinis ka kapag ginaya ka. Tingnan mo naman siya, nag-iisa lang. Hayaan mo na siya. Pwede ba sa akin ka na lang mag-focus? Sabi ko nga, ang pogi pa naman ng escort ko. Ikaw nga Bagay na bagay sa'yo yung suot mo. Ang sexy mo kaya. Thanks to you. Kung hindi mo pinili ito, baka pareho na naman kami ng damit ni Cleo. Nga pala, love. Samahan mo naman ako sa banyo. Sige, tara. Saan nga ulit ang banyo dito? Nalimutan ko na. Dun sa labas, sa bandang likod. Lumabas kami ng gymnasium at magkahawak pa ng kamay na naglakad papunta sa banyo. Pagdating doon ay yung nagbanyo din ako at agad lumabas ng matapos. Habang naghihintay kay Luis, napakunot noo ako nang makita ang isang pamilyar na figura ng tao. Nasa dilim at nakaharap sa puno. Si Cleo. Dahan-dahan akong lumapit doon at narinig na nagsasalita itong mag-isa. Mabilis, ngunit pabulong
na parang ang sinasambit nito ay dasal. Sa ngalan ng dilim at apoy, mula sa kalaliman ng lupa, itim na kapangyarihan ako'y tingin. Itim na kapangyarihan ako'y yakapin. Siya ay magiging ako. Ako ay magiging siya. Sa ngalan ng dilim at apoy, itim na kapangyarihan ako'y tingin. Itim na kapangyarihan ako'y yakapin. Siya ay magiging ako. Ako ay magiging siya. Sa ngalan Cleo. Biglang lumingon si Cleo at kitang-kita ko ang gulat sa mga mata nito. Bigla itong humarap at may tinago sa likod kaya napakunot noo ako. Sinubukan kong silipin ang hawak niya pero pilit nitong tinatago iyon. Anong ginagawa mo rito? At saka sinong kausap mo? Ha? Nag-CR kasi ako eh. Nagdadasal lang. Oh, okay. Sige. Akala ko kasi kung ano nang nangyayari sa'yo. Nakatalikod na ako at nagsimulang humakbang palayo nang biglang humabol si Cleo at humarang sa daraanan ko. Bahagya akong nailang nang ngumiti ito. Isang ngiti na medyo creepy ang dating sa akin. May ibibigay pala ako sa iyo, Drew. Ibibigay? Ano yun? Ito oh. Para saan yan? Wala. Gusto ko lang ibigay sa iyo kasi mabait ka sa akin. Sige na, tanggapin mo na. Akong gumawa niyan. Magaling akong gumawa ng mga ganitong manika. Artistic din ako gaya ni Luis. Nakita ko ang isang maliit na manika. Gawa yun sa tela na kulay itim. Ang mata nito ay gawa sa pula at puting maliit na butones. Mas mukha iyong voodoo doll. Kinilabutan ako nang makita iyon. Nang muli akong tumingin sa kanyang mga mata at may kakaibang kilabot akong naramdaman. Ang kanyang kakaibang pabango ay muli ko na namang naamoy. Hindi yun malansa, ngunit masangsang. Pamilyar ang amoy na yun pero hindi ko maalala kung saan ko yun naamoy dati. Sa halip na kunin ay tipid akong ngumiti, saka umiling at humakbang paatras. Salamat na lang, Cleo. Pero hindi ko pwedeng tanggapin yan. Hindi magandang tingnan na tumatanggap ako ng regalo galing sa ibang babae. Dahil may girlfriend ako. Pasensya ka na. Ayokong ma-misinterpret ni Luis. Mas mahalaga sa akin ang mararamdaman niya. Love? Nandito ako! Agad lumapit si Luis sa amin na agad nagtaka nang tumingin sa kausap ko. Habang si Cleo naman ay pasimpleng tinago ang manika sa likod. Humawak ako sa bewang ni Luis nang tumayo siya sa tabi ko at sumunod doon ang tingin ni Cleo. Sige, una na ako. Anong sabi sa'yo nun? Bakit nandito siya? Basta, kwento ko sa'yo mamaya. Love, nag-enjoy ka ba? Oo naman. Kaibigan ko rin naman yung mga batchmates mo. Sa sobrang saya nga, hindi natin namalaya na madaling araw na. Bigla ko naalala mga kalokohan natin noon. Ako rin, lalo yung doon sa likod ng gymnasium, malapit sa CR. Yung mga puno doon. Oo naman. Paano ko makakalimutan yon? Doon nangyari ang first kiss natin. Tapos isang araw, nahuli tayo ng guard doon sa likod na naghahalikan. Kaya bilisan na nating umuwi. May gagawin pa tayo. Alam mo na. Kanina pa ako nang gigigil sa'yo eh. Ang sexy mo sa suot mo. Hindi mo ba napapansin? Halos sa'yo lang ako nakatingin buong gabi. Na-in love na naman siya sa akin. Biglang nawala ang ngiti ko at agad natapakan ng preno nang makita ang isang malaking asong itim na nakaharang sa daan. Mabilis kong naiharang ang isang braso ko kay Luis habang pareho kaming takot at habol ang hininga. Alam ko na hindi ordinaryong aso ang nasa harap namin. Mas malaki pa ito sa isang lobo. Bukod sa itim ang balahibo ng asong yun at nanlilisik ang pula nitong mga mata, habang umaagos ang magkahalong dugo at laway sa bibig nitong may matalas na pangil.
Ang laking aso naman nun. Nakakatakot. Duda ako. Malakas ang pakiramdam ko. Hindi yan basta aso. Ang ibig mong sabihin, aswang? Oo, tingnan mo bibig niya. May dugo. Diyos ko, sino kaya ang biktima niya? Biglang napasigaw si Luis at ako naman ay nanlaki ang mga mata. Matapos biglang sumugod sa amin ang malaking aso. Malakas nitong binangga ang unahan ng kotse. Sa lakas ng impact ay umatras ang sinasakyan namin. Agad kong kinabig yun at mabilis na pinasibad papunta sa bahay. Love, hinahabol niya tayo! Kumapit ka ng mabuti. Love, aabutan niya tayo! Biglang umikot ang kotse namin nang banggain ang malaking aso sa likod. Nagpaikot-ikot kami sa kalsada. Agad sumugod ulit ang aswang at binangga ang side ng kotse kung saan nakaupo si Luis. 1, 2 beses hanggang sa tuluyang mabasag nito ang salamin at pilit na pinapasok ang ulo sa bintana. Saka inaabot si Luis. Luis! Demonyo ka! Layuan mo kami! Mabilis na naalis ni Luis ang seatbelt niya at halos kumundong sa akin at magsusumiksik makalayo lang sa asong aswang hanggang sa maalala ko ang pinadala sa amin ng mami ko. Ang wakizashi at ang asin na may halong abo. Ang maliit na samurai sword na isa sa koleksyon ng daddy ni Luis. Hindi man yon gawa sa tansong metal, magagamit pa rin namin yon bilang pangdepensa. Agad kong kinuha yon mula sa gilid at agad na tinarak sa asong itim. Pagkatapos ay sinabuyan ito ng asin. Hinahabol niya pa rin tayo, Drew. Nasa likod pa rin natin yung aswang. Mas pinabilis ko pa ang pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa bahay. Sakto na naabutan namin si Mami. Nasa pinto at tila naghihintay. Nagmamadali kaming bumaba ng kotse habang panay ang lingon dahil parating na ang aswang at malapit na kaming abutan. Eksaktong pagbaba namin ay siyang bangga ng malakas ng aswang sa kotse. Bilisan niyo! Pumasok kayo dito! Napaupo kami sa damuhan nang makarating kami sa loob ng bakuran ng bahay namin. Napaatras kami ni Luis nang sinubukan ng aswang na pumasok pero hindi nito nagawa. Nang lumingon ako sa paligid, doon ko lang napansin ang mga pangontra na nakasabit sa paligid ng bakod. Maya-maya ay tuluyang umalis ang aswang at sumuot sa mga makakapal na halaman papasok sa gubat. At mula sa loob ng mga halaman na yun, ay lumabas at lumipad ang isang itim na ibon. Tama. Aswang nga. Neil, narito ng mga kuya mo. Bilisan mo! Tulungan mo ako! Mamadaling lumabas ang mami at kapatid ko at inalalayan kaming tumayo bago pumasok sa loob. Muling napaiyak si Luis sa takot at mahigpit na yumakap sa akin. Gumanti ako sa kanya ng mas mahigpit na yakap at hinagod ang likod nito. Tahan na, Lava. Safe na tayo. Kinaumagahan, sa kabila ng mga nangyari, ay maaga pa rin akong nagising. O mas tamang sabihin na hindi ako halos nakatulog. Bukod sa aswang, ay may isa pang gumugulo sa isip ko. Si Cleo. Hindi mawala ang kutob ko sa kanya. May iba akong nararamdaman na hindi maganda, na parang may tinig na nagbibigay babala sa akin. Dahil hindi ako mapakali, umaga pa lang ay nagpunta na ako kay Lolo Seth para kumonsulta, dala ang maliit na samurai na ginamit ko at sinaksak sa aswang. Kumusta na si Luis? Nabalitaan ko mula sa mami mo ang nangyari. Ayos naman, Pulo. Natutulog pa rin. Hinayaan ko na muna magpahinga. Nga po pala, dinala ko na rin ito. Naisip ko na baka makatulong ito. Yung dugo dyan sa talim. Galing po yan dun sa aswang. Ano nga pala ang sadya mo rito ng ganitong kaaga? Lolo, may kakilala si Luis. Medyo weird siya sa paningin ko. At nahihiwagaan talaga ako sa kanya. Kagabi,
Nung sinamahan ko magbanyo si Luis, nakita ko siya sa may puno. Nakaharap doon tapos may sinasabi siya, paulit-ulit. Hindi ko alam kung dasal o ano. Anong sinasabi niya? Naalala mo ba? Hindi ko po maalala eksakto pero ang narinig ko, sa ngalan ng dilim at apoy tapos may sinasabi siyang ilalim ng lupa at itim na kapangyarihan, dinggin at yakapin. Pero ang hindi ko makakalimutan na sinabi niya, siya ay magiging ako, ako ay magiging siya. Natapos na ba yung sinasabi niya? Hindi po. Kasi doon na ako nagsalita kaya tumigil siya. Pagkatapos, may binibigay siya sa akin basta manika. Kulay itim. Mukhang siya lang din ang may gawa eh. Ayun, parang ganito po Lolo Seth. Pero yung manikang itim na may 2 butones, isang puti at isang pula na parang mga mata. Tinanggap mo? Hindi po. Mabuti naman kung ganon. Pero itong taong ito ay palaging ginagaya si Luis. Mula sa pananamit hanggang sa ayos ng buhok. Matagal na yung obsessed kay Luis. High school pa nga lang sila. Kung sino ba nang tinutukoy mo, ay iwasan ninyo. Bakit po? Dahil ang narinig mo ay isang dasal. Isang dasal ng mangkukulam na gumagamit ng itim na kapangyarihan. Mapanganib. May nais siya mula sa inyong dalawa ni Luis kaya wag na wag kang tatanggap ng kahit anong bagay mula sa kanya nang wala kang pangunta sa katawan. Dahil baka mapahama ka. Mangkukulam si Cleo? Kung ganon, totoo palang sinabi ng mga tao sa kanya. Cleo? Kilala ko ang tinutukoy mo. Narinig ko nga ang usapan tungkol sa kanya. Hindi ko akalain na totoong mangkukulam ang batang yon. Tiyak ko na may ginagawa siya para hindi ko siya maramdaman. Sayang, napakaganda rin ng batang yon. Parang Diyosa. Anong gagawin natin, Lolo? Ano ba ang iniisip mo? May plano ka ba? Gusto ko po munang makasigurado kung tama bang hinala natin. Kung gano'n, kailangan mong makuha sa kanya yung itim na manika na pinibigay niya sa'yo. Pero paano po? Tinanggihan ko na po yun. Baka mamaya maghinala siya kapag bigla akong kunin sa kanya. Ano po bang gagawin niyo doon sa itim na manika? Para madali kong malalaman kung ano ang balak niya at makontra ko kung sakaling may gawin siyang kalokohan. Kailangan kumilos na tayo bago pa mahuli ang lahat. Kung may asa siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan, malakas siyang mangkukulam. Hindi natin dapat isinasawalang bahala ito. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Makinig ka sa aking mabuti. Lumipas ang ilang araw dahil sa trauma sa nangyari ay madalas na iiwan sa bahay si Luis. Ako naman ay inabala ang sarili sa trabaho. Mag-aalas 6 na ng gabi habang nagsasarado ako ng shop ay natigilan ako nang lumapit si Cleo. Hi, Drew. Oh, Cleo, napadaan ka? Wala naman, bumati lang ako. Galing kasi ako sa palengke, may binili lang. Aba, mukhang ibang suot mo ngayon ha. Hindi mo na ginagaya si Luis? Kita mo na? Mas bagay sa'yo kapag sarili mong damit ang suot mo. Mas gumanda ka. Talaga? Maganda ako? Oo naman. Maganda ka naman talaga eh. Salamat, Drew. Hindi ko akalaing maririnig ko sa'yo yan. Sige, una na ako. Sandali. Pwede ba sumabay sa'yo hanggang dyan lang sa sakayan? Sige. Nabalitaan ko pala yung nangyari sa inyo nung gabi pagkagaling nyo sa reunion. Musta na si Luis? Okay naman. Nasa bahay lang siya. Palaging ang... Uy! Ilag! Bigla kong nahawakan sa braso si Cleo at nahila nang makita ko ang isang humahagibis na sasakyan at muntik itong mahagip.
Nasundan ko ng tingin ng sasakyan at itinuro pa ito. Nang binalik ko ang tingin kay Cleo, ay nahuli ko siyang titig na titig sa akin at nangingilid ang luha sa mga mata. Okay ka lang? Oo. Ayos lang ako. Drew, pwede ba kitang ma-chat mamaya? Oo naman. Panibagong araw ang lumipas. Isang tanghali, habang naroon ako sa shop ay dumating si Cleo. Sinalubong ko siya ng matamis ng ngiti, gayon din siya sa akin. Pagpasok nito ay agad kong napansin ang maganda niyang damit. Bagsak din ang buhok nito at halatang naglagay ng makeup sa mukha. Sinuot ko ang kamay ko sa bulsa at may hinawakan doon. Oh, Cleo, may bibilin ka ba? Oo. Nasira kasi yung isang palayok na ginagamit ko sa pagluluto. Bibili sana ako. Sige, pili ka lang. Ang galing-galing mo talagang gumawa ng mga ganito. Kaya marami kang customers eh. Magaling ka na. Gwapo pa. Totoo bang gwapo ako? Parang hindi naman. Hindi. Gwapo ka. Promise. Salamat ah. Sige, pili ka lang dyan. Habang namimili ito ng bibilhin, ay patuloy lang ako sa paghawak ng nasa loob ng bulsa ko. Umikot ako sa likod ng counter at naghintay. Maya-maya ay nilagay ni Cleo ang napiling palayok sa ibabaw at nagbayad. Salamat, Cleo. Walang anuman. Nga pala, may gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Anong oras? Pagkatapos ng trabaho mo, Wala naman. Bakit? gusto sana kitang imbitahin eh. Mamamasyal lang sana. Sige ba? Saan tayo pupunta? Doon sa kabilang bayan. Babalik na lang ako dito mamaya. Okay. Talaga? Papayag ka? Oo naman. Bakit hindi? Huwag mo nang sasabihin kay Luis ha. Gusto ko tayong dalawa lang umalis mamaya. Sure. No problem. See you later. Sige. Pasado 8:00 ng gabi nang makarating kami sa bahay nito. Binuksan nito ang pinto at agad binuksan ang ilaw. Mabilis na nahagip ng mata ko ang mga iba't ibang bote na may laman na kung ano-anong sanga ng kahoy at dahon. May mga itim din na kandila sa loob, pero mabilis kong inalis ang tingin doon nang lumingon sa akin si Cleo. Galing naman kami sa panonood ng sine ngayong araw. Isang linggo na rin mula nang magsimula kaming lumabas nito. Isang linggo na rin akong nagtitiis at nagpapanggap na kangiti itong humarap sa akin, kaya ngumiti rin ako sa kanya. Salamat sa paghatid. Walang anuman. Sige, una na ako. Gumagabi na. Baka maabutan na naman ako ng aswang. Ay, eto, kunin mo. Mapoprotektahan kanyang laban sa aswang. Natigilan ako nang makita ang dating itim na manika na una nitong sinubukang ibigay sa akin. Tumingin ako kay Cleo at sinalubong ako nito nang nakangiti ang mukha. Muli kong sinuksok ang kamay ko sa bulsa at may hinawakan doon. Saka ko tinanggap ang binigay ni Cleo. Ito? Protection sa aswang? Oo. Kung hindi mo na itatanong, may alam ako sa mga pangontra sa aswang. Tinuruan ako ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Ganun ba? Sige, thank you. Ilagay mo yan mamaya sa ilalim ng unan niyo ni Luis para makatulog kayo ng mabuti at hindi kayo gambalain ng aswang. Pero wag mo sasabihin sa kanya ha. Baka mamaya matakot lang siya. Sige, gagawin ko yan. Drew, birthday ko sa isang araw. Pwede ka bang maimbitahan dito? Ha? Tingnan ko kung pwede ako. Sige, alis na ako. Drew, sandali. May sasabihin pa ako. Ano yun? Nagulat ako matapos lumapit si Cleo at nilapit ang mukha sa akin at nagtangka akong halikan sa labi. Pero mabilis akong nakaiwas at naitulak ko siya palayo. Doon nawala ang peking ngiti na pinapakita sa kanya. Mahal kita, Drew. Matagal na.
matagal na. Itong mga huling araw, palagi tayo magkasama. Ano bang ibig sabihin nun? Tayo na ba? Iwan mo na si Luis? Sa akin ka na lang? Saka na natin pag-usapan yan, Cleo. Sige, mauna na ako. Pagdating ko sa bahay ay agad kong sinalubong si Neil habang ang mami ko naman ay inabot ang kamay sa akin nang magmanaw ako na nakasimangot. Nagtaka ako dahil tatawa-tawa si Neil at umiiling. Ayos ka kuya. Ang akala ko pa naman, one-woman man ka. Hindi ko akalain. Ano pinagsasasabi mo dyan? Aray! Mami! Ba't ka namamalo? Sa halip na huminto ay sunod-sunod pa rin akong pinagpapalo ng mami ko ng hawak nitong basahan. Pagkatapos ay pinalo din ako nito ng hawakan ng walis tambo. Nang hindi pa makontento ay dinampot nito ang vase at akmang ibabato sa akin. Mabuti na lang at naawat ito nang tumatawang si Neil. Kailan ka pa natutong magloko, ha? Kabilin-bilinan ko sa'yo. Kung hindi lang si Luis ang babaeng pakakasalan mo, huwag kang magdadala ng ibang babae dito. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Nagmamaang-maangan ka pa? Huling-huli ka na? Wala akong alam, I swear. Hoy, Andrew, hindi ka namin pinalaki ng daddy mo na babaero at manloloko. Kaya umayos ka. Dahil ako mismo ang kakalbo sa babaeng yon. What? Ma, wala akong babae. Huwag ka na mag-deny kuya. Si Ate Luis mismo nakakita sa'yo, saka doon kay Cleo. Magkasama kayo kanina na lumabas ng sinihan. Shit, hindi ganun yun. Mali ang iniisip ninyo. Mali? Sige, ipaliwanag mo yan kay Luis. Bigla akong tumakbo paakyat sa kwarto namin. Pagpasok ko sa loob ay naabutan ko si Luis na namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Galit na galit itong sumigaw, sabay bato nang nahawakan itong figurine. Love, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Manloloko ka! Kunwari ka pa nagagalit kay Cleo. Yun pala matagal na kayo naglalandian. Mali ang iniisip mo, love. Please, let me explain. At anong ipapaliwanag mo, ha? Kung anong ginawa niya sa loob ng sinihan bukod sa panonood? O baka naman wala kayong naintindihan sa pinanood niyo? Please, hayaan mo ako magpaliwanag. Manloloko ka! Manloloko ka! Nangako ka sa akin! You promised that you would never cheat on me! Sa dami ng babae si Cleo pa! I'm not cheating on you, love. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ikaw lang ang mahal ko. Huwag mo ako matatawag na love dahil babangasin ko yung mukha mo! Akala mo ba hindi ko napapansin? Wala ka ng oras sa akin itong mga huling araw. Isang linggo ka nang palaging umaalis ng maaga at ginagabi ng uwi. Tapos pagdating mo, palagi kang may kachat na hindi na tayo nag-uusap. Tapos palagi mo ako tinutulugan. Hindi mo na ako hinahawakan. Kahit yakap at halik, wala. Tapos ang phone mo palagi nasa ilalim ng unan mo. Yun pala, busy ka sa babaeng yon. At ilan na yung kaibigan natin ang nagsasabi sa akin na palagi kayo nakikita ni Cleo na magkasama sa bayan. Ano ha? Siya na ba? Siya na bang ipapalit mo sa akin? Nagsawa ka na ba sa akin kaya naghahanap ka na ng iba? Damn it, Luis! Hindi kita niloloko. Pinapasakay ko lang siya. Oo, totoong busy ako sa shop. Dahil maraming orders ang isang kliyente natin. Kahit tingnan mo pa sa records ko. At gusto mong maniwala ako? Sige! Mula ngayon, doon ka na sa impaktong yon. Makinig ka sa akin. Ayoko! I said listen to me, Luis Madison! Sinandal ko siya sa likod ng pinto. Hindi na ito nagsalita, ngunit nanginginig ang mukha sa galit. Nadurog ang puso ko nang makita na nasasaktan ito at namumugto ang mga mata. Pagkatapos ay bigla itong humagulgol ng iyak. Love, kahit kailan ay hindi kita kayang lokohin. Hindi kita niloloko. Walang namamagitan sa amin ni Cleo. Oo,
Inaamin ko na lumalabas ako kasama siya. Nakaka-chat ko siya, yes, pero sinasadya ko yun. Dahil may plano kami ni Lolo Seth. May misyon ako. At kailangan ko makuha ang loob niya. Nagkataon lang na sumabay yon sa dami ng ginagawa ko sa shop. Maniwala ka naman. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin? Si Lolo Seth ang may sabi sa akin na wag kong ipaalam sa iyo dahil baka hindi ka pumayag. Walang ibang paraan kung hindi ang magpanggap ako na interesado ako kay Cleo. Pero nagawa ko ng pinagagawa ni Lolo Seth. Nakuha ko ng kailangan ko at hindi na ako ulit makikipagkita o makikipag-usap sa kanya. I promise! I'm sorry, love. I'm really sorry kung nasaktan kita. Pero maniwala ka. Hindi ko sinasadya. May nangyari ba sa inyo? Did you kiss her? Wala. Hindi ko nga hinahawakan ang kamay niya. Nagtangka siya. Pero umiwas ako. God knows, umiwas ako. Love, wala akong ibang gustong halikan magdamag kung hindi ikaw lang. Sa sinihan, Kahit akbay wala. hindi ako naniniwala sa'yo. Baka mamaya na-inlove ka na dun sa babaeng yun eh. Hindi mangyayari yun. Ikaw lang, Luis. Ikaw lang ang babaeng mahal ko. I'm sorry. Babawi ako sa'yo. Bukas na bukas din. Pupunta tayo kay Lolo Seth. At siya mismo ang magpapaliwanag sa'yo ng lahat. Sorry. Dapat sinabi ko na lang sa'yo ang plano namin. I'm sorry talaga. Hindi ko gustong masaktan ka ng ganito. May plano naman akong sabihin sa'yo ang lahat eh. Pero kapag nakuha ko na sana yung pinapakuha ni Lolo. Ano ba yung kinuha mo kay Cleo? Isang manikang itim. Tama ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Isang mangkukulam si Cleo. At may hinala si Lolo Seth. Na may masama siyang balak sa atin. Lalo na sa'yo. Ikukwento lahat ni Lolo Seth sa'yo bukas. Eto, tingnan mo. Nasa bulsa ko ito palagi. Nasa loob ng maliit na bilog na tela na ito ang pangontra at proteksyon sa akin para kung sakaling may ginawang kalokohan si Cleo na hindi ko alam. Hindi ako tatablan ng kung anumang black magic niya. Black magic? Oo. Sabi ni Lolo, ay isang malakas na klase ng mangkukulam daw kapag ginagamitan niya ng black magic, ang kulam niya. Maya-maya ay biglang nagring ang phone ko. Si Cleo. Agad sumimangot si Luis kaya binigay ko sa kanya ang phone. Galit na galit nitong kinuha sa akin yun at sinagot ang tawag. Pinindot pa nito ang speaker button para pareho naming marinig ang sasabihin nito. Hello, Drew? Nakauwi ka na ba? Salamat, Olisa. Makinig ka sa akin, babae ka. Ilusyonada. Tigilan mong boyfriend ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Kaya wag na wag kang magpapakita sa akin. Dahil hindi ako natatakot kahit anong klaseng impacta ka. Okay na? Tatanggalin ko yung galit mo. Halika, sabay tayong maligo. Hindi mawala ang saya sa mga mata namin, lalo na si Luis. Birthday niya ng araw na yun. Matapos ang masarap na salo-salo sa bahay namin, kasama ang buong pamilya, kinagabihan ay dinala ko siya sa isang restaurant kung saan ang sorpresa ko sa kanya ay isang marriage proposal. Sa harap ng pamilya at pinakamalapit naming mga kaibigan. Matapos yun ay masaya kaming umalis. Pagdating namin sa kotse, sa halip na sumakay, ay hindi mawala ang ngiti na sumandal doon si Luis at tinignan ang suot na engagement ring. Happy birthday, love. Thank you. Thank you sa napakagandang regalo mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Nang halikan ko si Luis, ay agad itong tumugon.
hanggang sa bigla itong huminto at lumingon. Natigilan kami nang makita si Cleo. Nakatanaw sa amin sa di kalayuan. Nagkatinginan kami at nakita ko ang galit sa mukha ni Luis. Umarap ako sa kanya nang nakangiti at muling masuyong hinalikan sa labi. Love, okay lang ba na kausapin ko siya sandali? Okay, sige. Kausapin mo. Basta sandali lang ha. Thank you. Hintayin mo na lang ako sa loob ng sasakyan para masigurado tayong safe ka. Okay, mag-iingat ka. Anong kailangan mo, Cleo? Naghintay ako, Drew. Nakalimutan mo na ba? Birthday ko ngayon. Sabi mo pupunta ka. Wala akong pinangako sa'yo. Isa pa, birthday din ni Luis ngayon. Nakita ko inalok mo siya ng kasal. Akala ko ba malabo na kayo? Ang akala ko ba ako na gusto mo? Akala ko ba tayo na? Ano? Wala akong sinasabing tayo na. At wala rin akong sinasabi na malabo na kami ni Luis. At hindi ko rin sinabi kahit kailan na gusto kita. Walang ibang ibig sabihin ang pagsama ko sa'yo. Pero anong ibig sabihin ng lahat ng pinagsamahan natin ng isang linggo? Yung paglabas-labas natin. Sabi mo maganda ako, di ba? Di ba? Yun ba ang basehan mo? Kaya inakala mo na may gusto ako sa'yo? Dahil lang sinabi ko na maganda ka? I'm sorry, Cleo. Hindi ko inasahan na mamimisinterpret mo na pinuri kita. At yung paglabas ko kasama ka, walang ibig sabihin yon. Sinungaling ka! Naramdaman ko gusto mo rin ako! Gusto? Hindi kita gusto! At kahit kailan hindi kita magugustuhan! Si Luis lang ang babaeng mamahalin ko. Sige, gusto mo ng totoo? Sasabihin ko sa'yo. Oo, sinadya ko makipaglapit sa'yo para tigilan mo na ang panggagaya mo kay Luis. Alam mo ko bakit? Dahil nagmumukha ka ng desperada. Nakakasuka ka! Hayop ka! Hayop na kung hayop! Dahil gagawin ko ang lahat para lang protektahan si Luis laban sa'yo! Anong ibig mo sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Cleo. Noong reunion, doon sa likod ng gymnasium, alam kong ginagawa mo doon. Hindi ako tanga! Alam ko kung anong ibig sabihin ng itim na manikang binigay mo. Mangkukulam ka! Hindi, Drew! Hindi totoo yan! Huwag mong bilugin ang ulo ko! At alam ko may masamang bala ka sa akin, lalo na kay Luis. At kung ano man yan, huwag mo nang ituloy. Dahil ako mismo ang makakalaban mo! Una't huling beses ko na tong sasabihin sa'yo. Lubayan mo na si Luis! Napalingon ako nang biglang dumating si Luis at sinampal ng malakas si Cleo. Bakas sa mukha nito ang galit na matagal na nitong kinikimkim. Gulat na nahawakan ni Cleo ang pisngi at galit din na pinukol ng tingin si Luis. Wala kang narinig sa akin ng palagi mong ginagayang pananamit ko, pati ang buhok ko. Kahit nagmumukha ka ng tangat katatawanan, hindi ako nakigaya sa kanila dahil iniintindi kita. Pero ang subukang agawin pati si Drew, ibang usapan na yan. Lumayo ka sa amin, Cleo. Layuan mo kaming impacta ka! Halika na, love. Tama na yan. Umalis na tayo. Doon na lang tayo matulog sa shop. Delikado na umuwi tayo ng ganitong oras. Baka matsyempohan na naman tayo ng aswang. Nang makarating kami sa shop, ay agad akong naglock ng pinto. Para makasigurado ay naglagay na rin ako ng mga pangontra doon. Inalis ko sa isip ko ang naging komprontasyon namin ni Cleo at tinuon ang buong atensyon ko kay Luis. Malambing ko siyang niyakap at nanatili lang doon sa gitna ng mga ginawa kong ceramics. Magkayakap at marahan na nagsasayaw. Ay, teka love. Naiwan ko pala sa kotse yung phone ko. Sige, ako nang kukuha. Ihanda mo na lang yung tutulugan natin.
Kinuha ko agad ang phone ni Luis nang makita ko ito sa upuan. Nang sinarado ko ang pinto, bigla kong natigilan nang makita ko, di kalayuan sa akin, naroon at nakatayo ang aswang na naunang sumugod sa bahay ni Luis. Nanlilisik ang mga mata sa galit at ang mga kuko sa kamay ay mahaba at matatalas. Love, nakuha mo na yung... Huwag kang lalabas dyan, Luis! Maglaka ng pinto! Love! Nanlaki ang mga mata ko nang tumakbo palapit ang aswang, sumampa sa ibabaw ng kotse at tumalon papunta sa akin. Mabilis akong umiwas at tumakbo palayo. Nang habulin ako ng aswang, huminto ako sa gitna ng kalsada. Wala nang tao sa paligid at sarado na ang lahat ng establishmento, kaya wala akong mahinga ng tulong. Nang muli akong sugurin ng aswang, sinalubong ko siya at hinampas ng malakas na tubo sa mukha. Magpakilala ka! Sino kang demonyo ka? Anong kailangan mo? Muli akong sinugod ng aswang, kaya tumakbo ako ulit palayo. Nang maabutan ako ng aswang ay agad akong hinigaan ito sa semento at sinakal ng mahigpit sa leeg. Nang magtangka itong sakmalin ako, ay agad kong sinaksak ang dulo ng tubo sa dibdib nito. Malakas na sumigaw ang aswang, kaya lalo kong diniin ang tubo pagkatapos ay agad kong hinugot iyon. Sabay muling pinalo ang aswang sa katawan. Nang maalala ko ang bigay ni Lolo Seth na pangontra, dali ko yung kinuha mula sa bulsa ko, pinakain sa aswang. Agad akong tumakbo palapit sa kanya. Pagkatapos ay hinagi sa akin ang baril. Doon ko lang naalala ang tungkol sa baril. Binigay ito sa amin ni Lolo Seth. Mabilis kong kinasa ang baril bago ko pinutok iyon at sinabuyan ni Luis ng asin na may abo ang aswang. Pagkatapos ay napatingin ako kay Luis na mabilis tumakbo palapit sa akin at umiiyak na yumakap ng mahigpit. Naglabasan ng mga tao sa mga kalapit na shop. Nagkagulo ang mga ito nang makita ang aswang. Ganun na lang ang gulat ko nang lumingon at makitang nawala doon sa gitna ng kalye ang aswang. May aswang! Habulin niyo! Doon lumusot yung aswang! Matapos kumain ng merienda ay agad kaming nagpaalam sa mami ko at bumalik sa shop. Eksaktong dumaan kami sa bahay ni Lolo Seth. Nang lumabas ito kaya kumaway pa ako. Nang makarating kami sa shop ay dumiretso si Luis kasama si Tinay sa katabing coffee shop. Maya-maya rin ay sumunod na ang kapatid ko para tulungan ako sa paggawa ng mga bagong set ng orders ng ceramic bowl. Kuya, kumusta pala? Anong balita dun sa aswang? Kanina, nung dumating ako, binalita sa akin na hindi pa rin daw nahanap ng mga tao yung aswang. Eh, ang akala ko, natamaan mo siya ng 3 beses. Dapat patay na yun. Sana. Yun din ang akala ko kagabi. Pero biglang nawala eh. Hindi na ako nakasama sa paghabol. Dahil takot na takot ang ate mo. Hello, Mi? Anak, nandito si Manong Seth. May importante daw sasabihin sa'yo. Sige po. Hello, Drew. Lolo Seth, may sasabihin daw po kayo? Oh. Kaya ako lumabas kanina ay para habulin ka sana. Noong umalis ka kanina sa bahay ay may natuklasan ako. Hindi ba't iniwan mo sa akin ang samurai na may dugo ka mo ng aswang? Opo. Matapos ang mabuti kong pagsusuri at pagdadasal, kasama ang dugo sa talim ng samurai at ang manikang binigay mo, nag-imbestiga ako at sa tulong ng aking gabay ay dinala ako dito sa bahay ng aswang. Kilala ko na siya. Talaga po? Sino? Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang revelasyon ni Lolo Seth. Mahigpit kong nahawakan ng phone at parang sasabog ang puso ko sa galit. Pero bago pa ako makasagot, halos sabay kaming lumingon ni Neil. Nang mula sa labas ay marinig namin ang malakas na sigaw ni Tinay. Luis! Oh, Diyos ko! Tulong! Drew! Drew! Nagmamadali kaming lumabas ni Neil at agad na tumakbo palapit sa amin si Tinay. Umiiyak at halos maglupasay sa pagwawala. Halos hindi makapagsalita sa labis na emosyon. Lumingon kami nang maituro ang ibang mga tao doon. Ate Tinay! Ano nangyari kay Luis? Nasaan siya? May kumuha sa kanya, Drew.
Isang puting kotse. Biglang huminto ang puting kotse sa harap namin. Tapos bigla siyang hinaplat ng isang lalaki. Ano? Saan sila pumunta? Doon! Dumiretso sila! Nakilala mo ba yung kumuha sa kanya? Ilan sila? Hindi ko nakilala. Pero parang dalawa sila. Basta natatandaan ko, babae ang driver ng kotse. Hello, Lola Seth. May kumuha bigla kay Luis. Susundan ko siya ngayon. Alam ko na kung sino. Sige, at susunod ako sa iyo doon. Hintayin niyo si Ate Tinay para masamahan kayo. O sige, mag-iingat ka. Neil, halika. Sumama ka sa akin. Ate, puntahan mo si Lola Seth. Pagkatapos sumunod kayo sa amin. Alam niya kung saan kayo pupunta. Malayo pa ang bahay ni Cleo, pero pinarada ko na sa tabi ang kotse. Mula doon ay natanaw ko ang isang puting kotse na tugma sa deskripsyon ni Ate Tinay at ilan pang nakasaksi ng pangkikidnap. Nagulat kami nang makita na may patay na lalaki sa loob ng kotse. Dilat ang mata at may dugo sa bibig. Nang sumilip kami sa loob, ay nakita naming luwa ang bituka nito. Hindi kalayuan mula doon ay ang bahay ni Cleo. Kuya, sigurado ka ba na dito? Liblib na to ba? Oo, minsan na akong nakapunta rito. Tara, nasa loob si Luis. Sigurado ako. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay ni Cleo. Sa halip na dumaan sa harap ay umikot kami hanggang sa marating ang likod ng bahay. Mula doon sa aming pinagtataguan ay hindi ko marinig ang boses ni Luis. Lalo akong kinabahan. Hindi ko na inaalala ang aswang, hindi na ako natatakot sa kanya. Pero mas natatakot ako para sa kaligtasan ng babaeng mahal ko. Maya-maya ay bigla akong kinalabit ni Neil. Nang lumingon ako, nakita ko na nakasilip na ito. Tingnan mo, bilis! Kuya! Sinunod ko ang sinabi ni Neil. Sumilip ako sa isa pang butas ng kubo ni Cleo. Nanlaki ang mata ko nang makita na walang malay na nakahiga si Luis sa ibabaw ng papag na mesa. Tatayo dapat ako para sumugod sa loob, pero mabilis akong pinigilan ni Neil. Saan ka pupunta? Sa loob. Nakita mo ang ayos ni Luis? Baka mamaya, kung ano nang nangyari sa kanya. Hindi. Mukha namang nakatulog lang si ate. Huwag kang basta sumugod doon. Hindi natin alam ang naghihintay sa atin sa loob. Hintay pa tayo ng konti. Pag-aralan muna natin ang kilos ng mangkukulam na yan. Muli kaming sumilip sa loob at nanlaki ang mga mata namin nang biglang maghubad ng damit si Cleo. Madali naming inalis ang tingin sa loob at sumandal. Maya-maya ay muling sumilip ulit si Neil. Binatukan ko pa ito nang biglang humisi. Sira ulo ka. Huwag kang mamboso dyan. Kuya, tingnan mo, bilis! Muli akong sumilip at nakita ko na nagpapahid ng langis sa buong katawan si Cleo habang mabilis ang galaw ng bibig nito. Para itong nagdadasal habang nakapikit. Nang matapos yun ay saka ito dumilat at may kinuhang itim na manika na may nakadikit na larawan nito. Kamukha ng manika na binigay nito sa akin. Pagkatapos ay kumuha ito ng ilang piraso ng buhok ni Luis saka tinali iyon sa manika. Tinusok ng karayom ang daliri nito at pinatakan ng dugo ang hawak na manika. Pagkatapos ay ganun din ang ginawa nito sa sarili. Pero sa isa pang manikang itim na may larawan ni Luis, doon niya tinali ang buhok at pinatak ang sariling dugo. Saka pinatong yon sa ibabaw ng tiyan nito. Pagkatapos ay kinuha ni Cleo ang manika na may picture ni Luis at tinusok iyon ng karayom. Sa ngalan ng dilim at apoy, mula sa kailaliman ng lupa, itim na kapangyarihan ako'y tinggin. Itim na kapangyarihan ako'y yakapin. Sa katawan niya'y isalin ang espiritu ko, at ang espiritu niya'y isalin sa akin. Sa ngalan ng dilim at apoy, itim na kapangyarihan ako'y dinggin. Itim na kapangyarihan ako'y yakapin. Siya'y magiging ako. Ako ay magiging siya. Ano yung ginagawa niya, kuya? Isang kulam na gumagamit ng kapangyarihan ng itim. Gusto niyang pagpalitin ang katauhan nila ni Luis. Ano? Sa unti-unting pagkagat ng dilim, unti-unti ring umihip ang malamig na hangin.
Gumapang ang pamilyar na kilabot sa katawan ko. Ngunit sa kabila ng lahat, panatag ang kalooban ko na hindi magtatagumpay ang plano ni Cleo dahil sa pangontrang talisman na ginawa ni Lolo Seth na palaging nakalagay sa bulsa namin. Doon ako nagmadaling umikot sa harap, sabay sipa ng malakas sa pinto. Gulat na gulat si Cleo nang makita ako. Agad itong tumakbo at dinampot ang damit sa katinakpan ng sarili. Galit na galit akong pumasok pagkatapos ay kumuha ng lighter. Saka ko sinindihan ng 2 manikang itim. Inalis ko ang mga buhok at larawan ng 2 sa mga ito. Saka sinilaban iyon. Sinubukan lumapit ni Cleo at agawin mula sa akin ang mga ito pero malakas ko siyang tinulak palayo. Wag! Demonyo ka at babae ka! Anong akala mo? Maipagpapalit mo ang pagkataon yung 2, ha? Nahihibang ka na talaga! Sa tingin mo, sa ganung paraan ay magiging ikaw si Luis? Oo! Oo! Dahil yun lang ang paraan para maging ako siya! Tama sila tungkol sa'yo. Sira ang ulo ka na! Sinanlabong kaluluwa mo sa demonyo! Matupad lang ang gusto mo! Ang gusto ko lang na may makita ako ng lahat. Mapansin nila ako. Gaya ng kung paano nila nakikita at pinapansin si Luis. Nasa kanya ng lahat, Drew. Pera, maayos na buhay, magandang karira at higit sa lahat, ikaw. Ikaw ang pinakagusto ko sa lahat ng meron siya. Sinubukan ko ng lahat, Drew. Ginaya ko na ang pananamit niya pati ayos ng buhok niya. Sinubukan ko ng maging siya. Ginusto ko na maging siya para makuha kita. Pero kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako nakikita. Sabi mo, di ba? Sabi mo, maganda ako. Maganda ako, di ba? Nagsasayang ka lang ng oras, Cleo! Dahil hindi mangyayari ang balak mo! Mula sa bulsa ng pantalon ni Luis ay kinuha ko ang talisman. Nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Cleo. Pagkatapos ay binalik ko yon sa bulsa ni Luis at hinawakan ng kamay niya. Matagal ko nang alam na may balak ka. Noong gabi pa lang ng reunion, narinig kita na may dinadasal at noon pa man ay naghinala na ako. Alam ko ang balak mo. Ang itim na manika na una mong binigay sa akin, hindi ba't may dasal yon? Para magayuma mo ko? At mabaling sa iyo ang pagtingin mo. Ang akala ko, sabi ni Lolo Seth, ay malakas kang mangkukulam. Hindi pala. Mahina ka! Dahil wala kang kaalam-alam na hindi tumatalab sa akin at kay Luis ang kahit anong kulam mo. Dahil lagi kong dala ang pangontra na bigay ni Lolo Seth. Bakit hindi mo nalaman yon? Hindi ako mahina! Mahina ka! Alam mo kung bakit? Dahil kailangan mo pang manghiram ng lakas at kapangyarihan sa kapwa mo demonyo para lang maging si Luis. Kaya mahina ka. Noon pa man, kahit kailan, ay hindi ka magiging kagaya ni Luis. Kahit na konti! Hindi! Magbabayad ka ng mahal! Doon biglang nagising si Luis. Agad ko siyang binuhat pababa ng mesa at inalalayan. Nagtaka ito ng mahimasmasan at lumingon sa paligid. Hanggang sa matikilan siya nang mapatingin sa gilid. Doon ko lang din napansin na naroon ang mga larawan naming magkasintahan. Pero bukod sa akin, naroon din ang larawan ng buong pamilya ni Luis. Anong ginagawa ng picture ng pamilya ko dito, ha? Hindi ko alam! Anong hindi mo alam? Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa ng picture namin dito? Ikaw ba? Ikaw bang pumatay sa pamilya ko? Kuya! Lumabas na kayo dyan! Ang bahay ko! Ang bahay ko! Mabilis kaming tumakbo ni Luis palabas ng kubo nang biglang magliyab iyon. Mula sa likod ay lumabas si Neil saka tumakbo palapit sa amin. Hanggang sa mula sa loob ng bahay ay lumabas ang aswang. Napaatras kami, ngunit hindi na ako nagulat dahil yon ang natuklasan ni Lolo Seth
Si Cleo na mangkukulam ay siya ring aswang na palaging nagtatangka sa buhay namin. At ang nasa harap namin ay ang malaking asong itim na sumalakay sa amin noong gabi na umuwi kami mula sa reunion. Aswang! Magtago kayo ng Ate Luis mo! Bilisan ninyo! Hindi kita iiwan dito, Drew. Paano kung mapahamak ka? Magiging okay ako. Magtiwala ka. Hindi matatapos to. Kung palagi natin siyang tatakbuhan, kailangan ko siyang harapin para matahimik na tayo. Ate, tara na, bilis! Walang kahit anong armas maliban sa kwintas na may pendant na krus at pananalig sa Diyos. Kumarap ako sa aswang na buo ang loob. Habang sa puso ko ay taimtim akong umuusal ng dasal. Dahil alam ko na ang Diyos ang pinakamabisang sandata ko sa ganitong oras ng kagipitan. Panginoon, kayo na po bahala sa akin. Protektahan niyo ako laban sa kaaway. Para ito sa kaligtasan ni Luis at sa ikatatahimik ng buhay namin. Patnubahin niyo po ako! Siya nawa! Nang sumugod sa akin ang aswang, mabilis akong tumakbo palayo. Hinabol niya ako at sadya kong pumunta sa loob ng masukal na kakahuyan. Nang lumingon ako, nakita ko na hindi na ito isang malaking aso, kung hindi isang aswang na palaging sumasalakay sa amin. Umakyat siya sa puno ng mabilis. Pagkatapos ay tumalon sa mga sanga habang sinusundan ako. Nang makakita ako ng malaking putol na sanga ng kahoy, kinuha ko yon sabay takbo pabalik papunta sa aming pinanggalingan. Pero mabilis akong naabutan ng aswang. Tinalon niya ako at pareho kaming natumba at gumulong sa lupa. Bago ko pa malaman ang susunod na nangyari, nagawa na akong sakyan ito. Pero mabilis kong hinataw ng 2 malakas na beses ito gamit ang hawak kong kahoy. Bumalik ka sa impyerno ang pinanggalingan mo! Pagbabayaran yung lahat ng pang-aapi sa akin! Kahit kailan ay hindi ka namin inapi! Ikaw ang masyadong obsessed kay Luis at sa akin! Kasalanan ko bang hangaan ng isang tulad niya? Ang sambahin at pangarapin na maging siya? Ang gusto ko lang naman ay matanggap ako ng lipunan. Yung hindi ako kinukutya, hindi pinagtatawanan. Yung ituring din akong normal. Pero hindi! Lahat kayo halimaw ang tingin sa akin. Ginawa ko ng lahat. Nag-ayos ako. Nagpaganda yung kasing ganda ni Luis. Ginaya ko siya. Pero hindi pa rin naging sapat yun. Itinakwil niyo akong lahat. Masisisi mo ba sila? Dahil hindi ka tao, Cleo. Isa kang demonyo. Isang aswang na pinipilit ang sarili sa mundong hindi ka naman kabilang. Uulitin ko ang sinabi ko sa'yo. Kahit kailan, hindi ka magiging si Luis! O maaaring maladyos ang kagandahan mo sa panlabas, pero bulok at maitim ang pagkatao mo! At isang bagay ang kahit anong gawin mo ay hindi mo magagaya mula sa kanya. Yon ay ang pananalig niya sa Diyos! Bigla kong sinaksak ng 2 beses sa dibdib ang aswang gamit ang dulo ng putol na sanga na hawak ko. Pagkatapos ay agad ko siyang tinulak palayo sa akin, saka mabilis akong tumayo at lumayo mula dito. Maingat kong hinubad ang krus na kwintas na suot ko at hinawakan yun ng mahigpit. Maya-maya ay tumakbong bumalik si Neil, sabay hagis sa akin ng isang itak. Nang tumingin ako sa likod nito ay naroon na si Lolo Seth kasama si Tinay. Hindi mo ko kaya, Drew. Hindi mo matatalo ang tulad ko. Kung ako sa'yo, aalis na ako't magtatago dahil hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napapatay. Uubusin ko kayo gaya ng kung paano ko inubos ang pamilya ni Luis. Tama ang hinala ni Luis. Oo! Bagong aswang pa lang ako noon. At sila ang kauna-unahan kong pagkain. Wala kang kasing sama! Muling sumugod sa akin si Cleo. Sa halip na tumakbo ay hinayaan ko lang siyang makalapit. Hinawakan ako agad sa leeg at mariing sinakal. Sasakmali na lang ako ng aswang nang bigla kong dinikit sa dibdib nito ang talisman na gawa ni Lolo Seth kasama ang kwintas na may krus na pendant. Pagkatapos ay mabilis ko itong sinaksak sa mismong puso at sinabayan iyon ng dasal. Ang Panginoon ang aking liwanag. Siya ang katibayan ng aking buhay.
Hindi ako sa'yo magpapasindak kahit na dumaan ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan dahil siya ang aking agapay, ang aking gabay at sanggalang. Tama ka, Cleo. Hindi kita kayang talunin. Pero nakakalimutan mo na may Diyos na mas makapangyarihan sa lahat! Matapos yun ay mas diniin ko ang itak sa loob ng dibdib nito. Maya-maya ay nagulat na lang ako nang biglang sumulpot sa likod ni Cleo si Luis. Nanginginig sa galit at lumuluha, saka hinawakan nito sa baba. Hawak ang maliit na samurai ng namayapang ama. Inumang nito ang talim sa leeg ni Cleo. Tama, iniwan nga pala namin ang sandatang yon sa kotse. Nung araw na matuklasan nilang bangkay ng pamilya ko, naalala mo ba, Cleo? Niligtas kita sa mga estudyanteng binubuli ka. Mula nun ay palagi na kitang tinutulungan kapag may umaapi sa iyo sa school. Kapag wala kang baon o makain, binibigyan kita. Hanggang sa lumipas ang panahon. Sa kabila ng mga sinasabi nila sa iyo at panghusga, pinakisamahan kita at naging mabait ako sa iyo. Hindi ko pinansin lahat ng babala sa akin ng mga kaibigan ko dahil iniintindi kita. Pero hayop ka! Hindi ko alam na pinapakain ko pala sa sarili ko para na pumatay sa pamilya ko! Hindi ka pa nakontento at gusto mo pang nakawin ang pagkatao ko at si Drew! Gago ka! Mamatay ka na! Luis! Nagulat ako nang biglang nilayo ni Luis ito mula sa akin, sabay gilit sa leeg ang aswang. Sinipa nito si Cleo at mabilis akong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Sa mga bisig ko ay tuluyang humagulgol ng iyak si Luis. Tapos ng lahat, love. Matatahimik na tayo. Wala namang gugulo sa atin. I love you so much, Drew. Salamat. Dahil palagi mo ako nililigtas. Palagi mong nilalagay sa panganib ang buhay mo para sa akin. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat. Masiguro ko lang na nasa mabuti kang kalagayan. Halika na. Umuwi na tayo. Nang gabing yon ay sinama namin sa nasusunog niyang bahay ang labi ni Cleo. Marami ang nagulat nang kumalat sa bayan na siya ang aswang. Lumipas ang mga taon, Madam Venus. Kinasal kami ni Luis at may sarili ng pamilya. Ngunit may mga pagkakataon na naalala pa rin namin si Cleo. Sa kabila ng lahat, biktima lang din siya ng mga taong mapang-api at mapanghusga. Mga taong tinakwil siya at inalisan ang karapatan na mabuhay ng maayos ng normal. Kung naging mabait lang sana sa kanya ang mundo, baka kahit aswang siya at mangkukulam, magkakaroon pa rin ng kabutihan sa kanyang puso. Hindi niya kailangan mainggit at magnakaw ng pagkatao ng iba para lang matanggap. Kahit na gano'n ang ginawa ni Cleo, sinabi ni Luis sa akin na hindi niya kailanman pinagsisihan na nagpakita siya ng kabutihan dito. Kung may ipagpapasalamat ako, yun ay binayayaan kami ni Luis ng mga taong nariyan para sa amin at tumulong. Ang pamilya ko, ang mga kaibigan namin at si Lolo Seth. Higit sa lahat sa Panginoon na hindi kami pinabayaan kahit kailan. Sa inyong mga tagapakinig, naranasan niyo na ba na may nanggaya sa inyo? O kaya na may naging obsessed sa inyo gaya ng stalker o mangkukulam? O pwede ring aswang? Share nyo naman ang kwento nyo sa comment section. Hanggang dito na lang, Madam Venus. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo at naibahagi ko ang aking kwento. More power po sa inyong lahat sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Drew.